Tayo po ba'y masaya? Amen. Parang hindi naman po kita sa mukha ninyo na kayo masaya. Pag sinabi daw pong masaya, kailangan nakangiti ka. Hindi po yung amen. Napakaseryoso po natin. Kaya kailangan, pag masaya ka, nakangiti ka. Amen? Parang ang dami po kasi natin pinagdadaanan sa buhay pagka tayo po ay masaya, nagsasabi tayong masaya, pero seryoso ang mukha natin. Amen? Kaya dapat po, masaya po tayo. Nagagalak po ba tayo? Amen. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon sa umagang ito. At salamat din po, at sabi nga po ni Sister Lynn po kanina, lubos po na kami po ay yung 2 Saturdays po namin, sulit na sulit po yung binayad namin. Amen. Walang lugi. Lugi lang kami, hindi kami nakapagpa-picture kay Stephen Prado. Sa dami pong nagpa-picture kahapon. Ayun. Kaya, yun po. Kaya, ang ano po natin doon, sabi ko, napag-usapan po nga namin kahapon na ang isang lingkod talaga po ng Diyos ay hindi tumitigil sa pag-aaral ng salita niya. Talagang aral at aral po yan. Kasi nga, tawag po doon, tayo po yung ginagamit po ni Lord para tayo po ay magbahagi po ng kanyang salita. Amen po. Nakanda na po ba tayong kumain ng spiritual na pagkain sa umagang ito? Amen. Hallelujah. Pasensya na po kayo ha. At ako po ay medyo pressure po. Alam po ninyo, pag kami po tumatayo dito sa unahan, sabi po nga ni Stephen Prado, kahapon natandaan ko, talaga pong pressure po ang mga tumatayo dito sa unahan. Lalo na po pagka nagbabahagi po ng salita po ng Panginoon. Bakit po pressure? Tanungin po ninyo, tanong ko po sa inyo, tanungin po ninyo, bakit? Kasi nga, andyan kayo. Amen. Pag wala kayo, wala kaming pressure. Amen. Isa kayo sa nakakapagbigay ng aming pressure po. Siyempre, una, yung salita po ng Panginoon. Kasi po, kami po yung gagamitin ni Lord para ibahagi po yung kanyang salita. Kaya, talagang pressure. Amen. Kaya ito po, tayo po ay mag-aaral po muna ng salita. Babalikan ko lang po, magbabackdrop lang po tayo about po do sa 2 consecutive Sundays po na inano po ni Pastor Andy. Sabi po doon, be consistent with your calling. Tayo po ba'y tinawag ng Panginoon? Amen. Lahat. Kaya nga po tayo naririto dahil tinawag tayo ng Panginoon. Tinawag tayo para ano? Tinawag tayo siyempre para manampalataya tayo sa kanyang anak na si Jesus. Tinawag din tayo yung pangalawang ano po ay na nileson po ni Pastor Andy, be consistent with your faith. May pananampalataya po ba tayo? Amen. Siguro naman lahat tayo may pananampalataya. O sino dito wala pang pananampalataya? Tahimik. Ibig sabihin, lahat tayo ay may pananampalataya na at nakipag-isa na tayo sa ating Panginoong Hesus. Kasi sabi nga, ang nakipag-isa at nanampalataya sa Kanya ay siyang maliligtas. O may kaligtasan na tayo, may assurance na. Kasi nanampalataya na tayo. Ngayon po, ito pong itatapik ko po sa inyo, nakalagay naman po dito ay, be consistent with your service. Amen? May clicker po ba? Ay, sandali lang po. Thank you po. Sabi po dito, be consistent with your service. Ano po ba yung service na sinasabi? Una, may tinawag tayo, magpapatuloy tayo dahil tinawag tayo. Nagpapatuloy tayo o nananatili tayo dahil tayo po may pananampalataya. Nananampalataya na. Ngayon po, be consistent with your service. Ano po? Kaya nga, dito po sa ating topic, sa 1 Corinthians
verse 1 Corinthians 15, verse 58 po. Andiyan po ba kayo? Amen. Hallelujah. Sabi po dito sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Sabi po dito, bali, ang mahaba po kasi yung chapter ng 1 Corinthians ng 15. Kaya mamaya po iaano lang po natin. Kasi ang ano po kasi dito sa mga taga-Korinto, iaano ko lang po, i-short ano ko na lang po, isa-summary. At kung bakit ito po yung kinuha ko po na magbibigay ng katatagan sa paglilingkod po sa Panginoon. Kasi po, dito po, ang mga taga-Korinto po kasi, yung may mga pagdududa about dun po sa pagkabuhay na magmuli, kung sino daw yung bubuhayin, yung mga patay, bakit daw bubuhayin, ganun po yung inaano po doon sa chapter 15. Kaya sinabi po talaga ni Apostol Pablo yon na yung ganung ano po sa chapter 58 kasi nga talagang minsan parang may mga pagtatalo na baka umanto sa pagtatalo kung sino yung mga bubuhayin. Bakit daw yung katawang lupa ay ganun, ay hindi sabi nga ni Apostol Pablo, bibigyan sila na iba yung katawang panlupa, iba yung katawang panglangit. Kaya nga, dahil si Kristo ay nabuhay na magmuli, kaya tayo bubuhayin ding muli. Amen. Bibigyan tayo ng bagong katawan. Yun yung katawang panglangit. At yung pang inaano po doon, pinagdidiinan ni Apostol Pablo. Kaya kung paano napagtagumpayan ng Panginoong Hesus ang kamatayan at siya'y nabuhay na magmuli at umakyat sa langit, ganun din po yung mangyayari sa atin. Kung tayo po'y nagpapatuloy sa ating pagkatawag, tayo nagpapatuloy sa ating pananampalataya, at kung tayo po'y nagpapatuloy sa ating paglilingkod sa Kanya. Amen? Kaya dito po sa chapter 58, ito po yung sinabi po niya na pinagdiinan po ni Apostol Pablo. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, kung gusto nating malasap yung katawang panlangit, ano po? Kaya nga mga minamahal kong mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod. Yun po, may paglilingkod po ano. Sa Panginoon, dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. At salamat po sa pagkabasa po ng Kanyang salita. Tayo po muna ay manalangin po sa Panginoon. Diyos naming makapangyarihan sa lahat. Lord, salamat sa umagang ito. Ikaw, Lord, ang manguna sa buhay namin. Salamat din, Panginoon, dahil Ikaw ang aming Diyos na dadakilain. At Amang Banal, sa oras na ito, patuloy po akong nagpapasakop sa iyong makapangyarihang salita. Ikaw ang manguna sa buhay ko. Ang banal na Espiritu Santo mo, Lord, ang siyang magbibigay sa akin ng wisdom, knowledge, and understanding. Lord, i-empty battle mo ako, Lord, tulad ng bote na walang laman, Lord, sa karunungang kaalaman at kaunawaan. At ikaw, Lord, ang maglalagay nun, Lord, sa akin. Kaya't salamat, Lord. Patuloy ko, Lord, na pinagkakatiwala, Lord, ang umagang ito sa pagbabahagi at pagsamasama namin na pag-aaral, Lord, ng iyong makapangyarihang salita. Holy Spirit, ikaw po ang magbibigay sa amin, Lord, ng karunungan. Ikaw, Lord, ang magtuturo sa amin. Lord, hindi ko kaya, Lord, gawin ito on my own will, kundi, Lord, your will, Panginoon, ang siyang manguna sa buhay ko. Salamat mo, di Ama, ito, Panginoon, aking dalangin na may pasasalamat sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sabi po dito, therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not vain in the Lord. Ano po ba? May ano po ako dyan, may nakita po agad po akong main points po dyan sa context na ito. Sabi nga po doon, paano tayo makakapagpatuloy sa paglilingkod natin sa Panginoon? Ano po? At talagang sa paglilingkod po talaga, kung titingnan po natin, realidad ng buhay, mahirap. Pag titingnan natin yung
realidad kung paano tayo maglilingkod. Yung nga maglilingkod tayo sa kapwa natin, napakahirap. Di po ba? Kaya dito po sa paglilingkod natin, ay talagang dito natin makikita kung gaano kahirap ba ang pagsunod talaga sa Panginoon. Mahirap ba o hindi? Amen? Mahirap po ba ang pagsunod sa Panginoon? Dito po nakita ko po yung pinakang main point. Steadfast po. Be steadfast. Yung po ang sabi po doon. Ano po ba yung steadfast? Siyempre, maging matatag. Amen? Sa Tagalog. Kailangan maging matatag tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Magpakatibay tayo dahil siya yung magbibigay sa atin ng kalakasan. Ayaw po. Yan. Be steadfast. Ephesians 6:10. Sabi dito, be strong in the Lord in the power of His might. Hindi natin kayang maglingkod on my own. Sa sarili nating lakas. Tama? Maliban lang kung ikaw ay na kay Kristo. Kaya nga sa paninimula ng ating paglilingkod sa Panginoon, ang dami natin agad nararanasang mga pagsubok. Ang dami agad marami agad struggles nating nararanasan. Kaya dito po sinasabi po, be strong in the Lord in the power of His might. Magpakatibay daw tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon. Maging matatag yung pananampalataya natin sa Panginoon. Kasi kung mahina yung kapit mo at pananampalataya mo sa Diyos, bibigay ka. Amen? Hindi natin kaya. Kaya marami pong Kristiyano ang nawawala kasi nga hindi ganun katibay yung kanilang pananampalatayang pinangahawakan. Dumating lang yung mga struggle sa buhay, dumating lang yung mga problema sa buhay, hindi na minsan nakakapagpatuloy. Marami na nilang mga excuses, marami na nilang mga dahilan. Ganyan ba tayo mga Kristiyano? Alam ko namang wala naman dito noon. Amen? Pag sinabi agad ni Pastor, kailangan natin nandun tayo sa church. Amen? Kaya yun, manatili tayong matibay. Huwag tayong matitinag. Huwag matitinag yung ating pananampalataya. Magpatuloy lang tayo. Kahit anong bagyo ang dumating sa buhay natin. Iba-ibang klaseng bagyo minsan ang dumarating sa buhay natin. Kahit dumating man, mga kahirapan, wala ka nang magutom, wala ka nang makain. Tuloy pa rin ang buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Ang kagutuman ba ang magiging dahilan ng pagtalikod mo sa paglilingkod sa Panginoon? Hindi, di ba? Pagka walang makain, pag-fasting na lang natin. Amen. Yun lang yung solusyon. Di ba? Medyo, kusay, nakatulong ka pa, natulungan pa yung spiritual mong buhay, na-cleanse pa at na-detox yung physical mong katawan. Kaya minsan dyan, talagang ang dami pong mga ganyang kaso ng mga hindi nakakapagpatuloy sa Panginoon. Lalo na po sa paglilingkod. Kasi pag usaping paglilingkod po talaga, parang ang isip agad natin, parang ang hirap. Lord, paano ba ako maglilingkod sa iyo? Naalala ko po nung ako'y bagong Kristiyano, isang short story lang po ito. Hindi pa po pala. Kasi minsan one time, nag-inip ako noon, nung sabi ko, Lord, maglilingkod ako sa iyo, yung buhay ko ay para sa iyo. Dumating yung time na ako'y tinawag ng Panginoon, naku, ayaw ko. Yung tatawagin lang po ako mag-opening prayer, uma-absent ako sa church. Sabi ko, sinabi ko kay Lord, bakit na ako'y maglilingkod? Pero yung gano'n, na paglilingkod, simpleng paglilingkod, hindi ko pa magampanan. Kaya, huwag tayong manangan sa sarili nating kakayanan kasi hindi natin kaya na maglingkod sa Diyos na tayo yung ating lakas ay sa atin manggagaling. Kaya kailangan kung ikaw ay magpapatuloy, magiging matatag ka sa pananampalataya mo at pagkatawag sa iyo ng Diyos, sa Diyos ka magtiwala. Amen? Kaya minsan po yung pagiging matatag, pagiging matatag,
Yung matibay yung pundasyon ng iyong pananampalataya. Matibay po ba ang pundasyon ng pananampalataya ninyo? Kahit adlangan kayo ng asawa nyo na hindi pa Kristiyano. Amen. Sabi ninyo yan ha. Baka mamaya sabihin na hiwalay na tayo. Kung kayo magpapatuloy na wala ka na rin sa Panginoon. Kailangan matibay yung pundasyon ng iyong pananampalataya. Parang bahay lang yan. Sa bahay, kailangan may plano. Kung ano yung mga plano, ito yung gagamiting mga materyales, di po ba? Kailangan maganda yung structure ng bahay para maging maayos yung pundasyon. Yung 4 na cornerstone yan. Sino ba ang cornerstone ng buhay natin? Si Lord Jesus. Kaya dapat ganyan din po tayo. Yung ating pundasyon ng ating pananampalataya, ang Panginoong Hesus ang siyang haligi ng ating buhay. Para hindi tayo bumigay, para hindi tayo bumagsak sa ating pananampalataya sa paglilingkod. Amen? Kailangan talagang matibay. Dumating man ang bagyo, kapag ayos ang pundasyon ng bahay nyo, bumagyo man at lumindol, hindi yan bibigay. Hindi yan sisira. Kasi maayos yung pundasyon. Magandang materialis yung ginamit. Hindi siya substandard. Hindi substandard. Ang pananampalataya ng mga Kristiyano, substandard ba? Kailangan standard talaga. Ayon sa standard ng Panginoon. Amen? Kaya kailangan yung ating pundasyon ng ating pananampalataya, maging matibay yan, maging matatag yan. Dumating man yung lindol, uuga lang yan. Uuga lang yan yung bahay ninyo. Kasi hindi ang bibigay. Tayo mo yung mga building, yung mga mataas na building dyan sa Makati o sa Pamparte, minsan hindi sila bumibigay, umuuga lang. Kasi maganda ang pundasyon sa ilalim na inilagay nila. Kaya sa buhay din natin, sa ating pananampalataya, maging maayos yung pundasyon ng ating pananampalataya para hindi tayo tumalikod sa paglilingkod natin sa Panginoong Hesus. Maraming shaking na dumarating sa buhay natin. Ano ba yung shaking na nagpapabigay sa inyo sa paglilingkod sa Panginoon? Hindi nawawala yung shaking sa buhay natin. Lalo na sa sakit at karamdaman ba? Problema ba? Yung relationship mo ba sa kapwa mo? Relationship mo sa pamilya mo? Relationship mo sa asawa mo? Hindi tayo exempted sa shaking ng buhay natin sa paglilingkod sa Panginoon. At least, dumating man yung shaking sa buhay natin, pag maayos ang pundasyon na meron tayo sa ating pananampalataya, hindi tayo bibigay. Magpapatuloy tayo sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesus. Amen? Kaya, be steadfast. Maging matatag tayo. Paano ba natin mapapatatag yung ating pananampalataya? Yun ang tanong natin. Diba? Kailangan maging maayos po ang ating pananampalataya. Lagi tayong i-connect natin yung buhay natin sa salita ng Diyos. Kahit dumating man yung bagyo, pag alam mo at natutunan mo yung mga pangako ng Diyos na basa natin sa salita ng Diyos, hindi tayo bibigay. Maging malalim yung ating pundasyon ng ating, yung pundasyon ng ating pananampalataya, kailangan babad tayo sa kanyang salita. Dumating man yung shaking ng buhay natin, ipaglalaban natin yung pananampalataya at paglilingkod natin sa ating Panginoon. Amen? Focus tayo doon sa tinapos at ginawa ng ating Panginoong Hesus. Ano ba yung ginawa ng ating Panginoong Hesus? Diba? Naparito siya, hindi upang siya ay ating paglingkuran. Naparito ang anak ng Diyos upang tayo'y paglingkuran. Ibinigay niya yung buhay niya para sa atin. Amen? Tinupad niya yung misyon niya. Sinunod niya ang Ama. Pinaglingkuran niya. Tiyan mo, kung babasahin natin yung 4 na book sa New Testament, talagang andun yung paglilingkod ng ating Panginoong Hesus. Naglingkod siya, pinagaling niya, ang dami niyang pinagaling, pinalaya,
Amen? Pinalaya tayo sa kasalanan. Pinalaya niya yung mga inaalihan ng mga masamang demonyo, yung ginawa ng Panginoong Hesus. Lahat yung ginawa po niya. Nagpatuloy siya sa misyon na yun. Nagpatuloy siya sa paglilingkod. Pinaglingkuran niya tayo. Hindi yun tayo siyang pinaglingkuran natin. 'Di ba? Sabi nga po, naparito ang anak ng Diyos upang hindi siya yung paglilingkuran, kundi tayo yung paglilingkuran niya. Sinunod niya yung ginawa, sinunod niya yung misyon niya. Kahit alam niyang ikapapahamak niya, tinuloy pa rin niya para sa iyo. Kaya tayo, wag na tayong wag na tayong yung tipong bibigay. Wag tayong bibigay sa ating paglilingkod. Harangan man tayo ng sibat, sabi nila. Harangan man tayo. Kahit ano pa yung maranasan natin sa paglilingkod, tuloy po ang ating buhay sa paglilingkod sa ating Diyos. Kung ang Panginoong Hesus nga hindi kanya sinukuan, ikaw susuko dahil hinadlangan ka lang, dahil lang sa problema mo, na-shake na yung buhay pananampalataya mo, hindi ka na maglilingkod. Nag-uumpisa ka pa lamang sa paglilingkod mo sa ating Panginoong Hesus, ayaw mo nang tumuloy. Kasi nga, kaunting uga lang, bumibigay ka na. Hindi ka matatag. Kaya kailangan patatagin po yung ating pananampalataya. Palakasin po natin, patatagin po natin, para hindi rin po tayo maligaw sa mga maling katuruan. Pag tayo po ay mabuhay, pag tayo po ay, yung kung saan ay hindi ganun kalalim ang ating paniniwala sa ating Panginoong Hesus, madali po tayong madala po sa maling katuruan. Madali po tayo. Tapos yun nga po, madali din tayong sumuko sa paglilingkod po natin sa Panginoon. Naalala ko po, yung sa balita nitong linggong ito, na yung mga ginawang mga tulay, mga flood control, mga substandard, talagang kaunting baha, nasisira. Ibig sabihin, hindi ganun kaganda yung pundasyon na inilagay doon. Kaya dapat, hindi po tayo ganun. Huwag tayong maging substandard. Alam po niyo yung sa hollow blocks, pag ginanon ay durog agad. Ang tawag po sa amin sa Marinduque, ampaw. Tawag po dito. Ampaw po. Yung pang hindi ganun yung semento na inihalo, puro buhangin lang o graba. Kaya pag inanon mo, durog agad. Huwag tayong ganun. Nakaunting problema lang, durog na agad tayo. Nagpapadala na agad tayo doon sa mga problema na ating kinakaharap. Amen? Maging matatag tayo sa pananampalataya. Yan yung paalala sa atin ni Apostol Paul. Maging matatag, huwag tayong bibigay. Kahit anong pang gawin, anong pang problema, magunaw man ang mundo, pero wala namang pagkagunaw. Kung sa ano po ay, ano man yung nangyayari sa mundo, tuloy pa rin po tayo sa paglilingkod po sa ating Panginoong Hesus. Amen. Pangalawa po, sabi nga po, dito po, yung pong sa Ephesians, be strong. Magpakalakas ka. At ang kalakasan natin, nagmumula sa ating Panginoong Hesus. Lagi din po tayong manalangin. Isa rin po kasi yan, mabisang materialis ng ating buhay pananampalataya. Pagbabasa ng salita ng Diyos, pananalangin, devotion. Amen? Para tumibay yung pananampalataya natin, para bumaon ng maayos yung pundasyon na meron tayo. Kaya ang maganda doon, lagi tayong pinapaalalanan po ni Pastor na lagi tayong dumalo ng mga fellowship. Isa rin po kasing materialis po yan na tayo po ay tumitibay. Tumitibay po yung ating pananampalataya po sa ating Panginoon. Makipag-fellowship, isang kalakasan, kapag yung ating kapatid ay nangihina, medyo bumibigay na, ikaw yung gagamitin ni Lord para mapatatag uli yung kanyang pananampalataya.
Kaya tuloy-tuloy lang tayo. Be consistent. Be consistent po sa ating paglilingkod sa ating Panginoong Hesus. Be steadfast. Maging matatag, tumibay ka sa pananampalataya at paglilingkod mo sa ating Panginoon. Amen? Pangalawa po, sabi po dito, yun, be immovable. Ano po dyan sinasabi sa Galatians 6:9? Let us not become weary in doing good. Ano po yung sinasabi po doon? Ano po yung sinasabi? Sabi, huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. O sino na dito yung nagsasawa sa paglilingkod niya sa Panginoon? Wala naman. Wala po. Ay, mabuti naman po't wala, no? Amen. Dapat hindi po tayo nagsasawa sa paglilingkod po sa Panginoon. Ang Panginoon nga hindi nagsawa sa atin eh. Tayo pa kaya, sa kabila ng ating karumihan, sa kabila ng ating mga kasamaan. Amen? Pero, yun, nanatili po ang ating Panginoong Hesus na tayo po ay tanggapin niya. Huwag tayo magsawa. Hindi siya nagsawa. Hindi niya tayo pinagsawaan. Kahit minsan nakakaulit tayong gumawa ng kasalanan, hindi pa rin siya nagsasawa sa atin na tayo'y tanggapin at unawain. Amen? Kaya huwag tayo magsawang maglingkod po sa Panginoon. Huwag tayo magsawang gumawa ng mabuti. Natural lang po yung mga pagsubok sa buhay. Hindi tayo exempted sa pagsubok. Amen? Akala po natin, pagka tayo po ay Kristiyano na, hindi na tayo makakaranas ng mga ganyan. Baliktad po, lalong nadagdagan. Kasi minsan, tinetest po yung ating pananampalataya, kung genuine ba yung pananampalataya mo, kung yan ba'y matibay na, hindi na marupok. Amen? Talagang nakakaranas tayo, yung mga testing and trials na dumarating sa ating buhay, talaga po tayo nakakaranas niyan. Doon kasi pinapatibay yung ating, pinapatatag yung ating paglilingkod sa ating Panginoon. Natural lang po yan. Hindi tayo dapat patigilin. Hindi dapat tayo huminto sa paglilingkod dahil lang sa mga problema. Maging ano tayo? Sabi ko nga, yung mag-ugat tayo. Kailangan mag-ugat. Pag sinabi po kasi, may inano lang po ako ditong yung about sa immovable. May nilagay. Pag sinabi pong immovable, hindi daw ibig sabihin yung walang hirap o walang lungkot. Kundi ito po ay hindi basta-basta daw yung natitinag. Alam mo po yung parang kahit anong gawin na pag-alis sa iyo, hindi ka pa rin nawawala, nandun ka pa rin, nananatili ka pa rin doon. Hindi ka napapabagsak. Kahit dumating, ano ko lang po yung sa isang kawayan. Kawayan po ito gustong-gusto ko pong illustration yung kawayan. Nalala ko bigla. Kasi ang kawayan, di ba nakaganyan yan. Pag dumating po ang bagyo, hahapay lang po yan. Hindi katulad ng ibang puno, hahapay yan. Ano po ba? Pag umapay, after ng puno, pero hindi napuputol. Nakaganon lang siya yan sa lupa. After ng bagyo yan, unti-unti bumabalik. Pero hindi naputol. Umahapay lang siya. Dapat ganun din tayo, ang buhay espiritual natin. Dumating may mga pagsubok. Talaga minsan, nangihina tayo, pero tuloy pa rin yung laban natin sa paglilingkod sa Panginoon. Maging matatag tayo. Hindi ang bagyo ang makakapagpatinag sa ating pananampalataya. Hindi ang bagyo ang makakapagpaalis sa ating paglilingkod sa Panginoon. Amen? Kaya gustong-gusto ko po yung kawayan eh. Kaya minsan akala mo, nakaganon lang siya sa lupa, pero hindi siya putol. Kasi unti-unti, bumabalik po ulit yan. Unti-unti, bumabangon. Kaya tayo, pagka may mga pagbagsak, mga failure sa buhay natin, unti-unti tayong bumabangon. Dahil alam naman natin na tayo ay may Diyos sa buhay. Si Kristo ay nasa iyo, si Kristo ay nasa akin. Anumang pagsubok, anumang bagyo dumarating sa buhay natin, hindi tayo matitinag. Amen? Tanong ko po sa inyo, saan po kayo nakakita na isang puno, nalaman niyang may bagyo, lumipat?
Saan po kayo nakakakita? Uy, may bagyo, lilipat ako, punta ako dito, ay para hindi ako masira. Di po ba? Wala naman po sigurong ganung puno. Dapat ganun din tayo. Hindi, kailangan harapin natin kung anong problema na at dumarating sa buhay natin. Kailangan hindi tayo matinag. Kahit minsan sa buhay natin, lalo na sa mga bago, palayasin ka man, hindi ka man tanggapin ng pamilya, sinumpa ka man, okay lang, hindi na magpapatinag sa iyo, sa iyong pananampalataya, sa iyong pagkatawag sa iyo ng Diyos sa buhay mo. Amen? Kaya yun po, maging hindi tayo matinag sa ating paglilingkod sa Kanya. Hindi yung pagka may problema ka at nagkaroon ka ng problema dito sa church, ay, lipat na lamang ako. Ayaw ko dun. Na-backslide ka na. Huwag tayong aalis kung saan lugar tayo nandun. Kailangan manatili tayo sa isang lugar. Huwag tayong patitinag. Amen? Tuloy pa rin ang ating paglilingkod sa ating Panginoon. Hindi tayo sumusuko. Dapat hindi tayo sumusuko sa problema. Hayaan mo yung problema ang sumuko sa iyo. Amen? Hayaan mo yung problema ang sumuko sa iyo. Kasi nga, napakahirap pag tayo hiwalay po sa Panginoon. Napakahirap po. Talaga pag sinabi po talagang tayo po yung napahiwalay, tapos hindi ganun kalalim yung ating pundasyon ng pananampalataya natin sa Diyos, tapos hindi ganun katatag yung ating paglilingkod sa Kanya, talagang tayo po ay mawawala po sa paglilingkod po sa ating Diyos. Amen? Kaya yun po, patuloy po nating nasain, patuloy na tayo magpakatatag, magpakatibay sa ating paglilingkod po sa ating Diyos. Be consistent. Ano po? Maging consistent tayo. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang sa ating paglilingkod. Pangatlo. Sabi po dito, always abounding. Sabi po sa Romans 12:11, do not be slothful in zeal. Be fervent in spirit. Serve the Lord. Amen. Sabi po dito, ano po ba yung abounding, always abounding? Sa inyong pong pagka-alam, ano pa po yung mga definition yan? Always abounding. Dito po sa inano ko po, masigasig, maging masigasig. Yun po ang sabi po doon. Sa gawain ng Panginoon, sa iba pa po ay diligent po yata. Diligent. Yung masigasig, yung zeal. Amen? Kailangan maging masigasig tayo sa gawain ng Panginoon. Huwag tayo yung tipong nagrereklamo. Amen? Sabi nga yung kay pastor, yung sabi niya, yung mataas ang level ng ating paglilingkod, tapos unti-unti tayong bumabagsak. Kailangan, hindi baling ganun, yung tama lang yung intensity natin, pero tuloy-tuloy tayong sa paglilingkod natin sa Kanya. Abounding, ibig sabihin po yung overflowing. Hindi lang yung kapag o yung may oras ka o gana, o kundi masigasig, yung tuloy-tuloy yung paglilingkod mo sa Kanya. Yung masigasig talaga, yung parang, alam mong pagod ka na, physical, pero parang gusto mo pa. Yung ganun po yung ibig kong ipakahulugan po sa inyo. Yung parang kahit malungkot ka, masaya ka pa rin. Kahit may problema ka, masaya ka pa rin. Punta ka pa rin sa church, pupunta ako. Nandun yung zeal, yung maalab ka sa paglilingkod sa Panginoon. Andun yung init, andun yung apoy. Walang pwedeng humadlang sa iyo. Kasi pagka may humadlang sa iyo, gugulong sigurado. Kasi nga, talaga andun yung alam mo, yung kasigasigan mo na kailangan, dito ako, kailangan on time ako sa gawain ng Panginoon. Hindi tayo, hindi tayo nahahadlangan. Kailangan masigasig tayo sa paglilingkod. Amen? Kahit may mga, minsan may mga,
barriers o mga hadlang sa atin, pero hindi yun ang magiging dahilan para hindi tayo makapagpatuloy sa paglilingkod. Tuloy-tuloy dapat. Always abounding. Magsigasig yung paglilingkod. Meron bang naglilingkod dito parang pagdating sa church ay, ano ka, ako'y nanghihina, pagod ako. Ay kapatid, huwag ka na lang muna sumama, dito ka na lang muna. Maging pabigat ka pa, minsan, doon sa mga pupunta, di ba? Kaya kailangan yung maalab ka, masigla kang naglilingkod sa ating Diyos. Ganun po yung ibig sabihin ng always abounding. Minsan may mga pagsubok sa atin, may kalungkutan, pero masaya ka pa rin. Amen? Minsan parang talagang gusto mo nang bumigay, gusto mo nang maghinto, gusto mo nang sumuko, pero hindi mo pa rin magawa kasi nga masaya ka, maalab ka. Minsan talagang dumating yung point na may mga problema ka, pero parang nawawala na yung init mo sa paglilingkod sa Panginoon. Pero pinapag-apoy ka uli, tinutulungan kang mag-apoy uli. Nino, nung siyempre mga kasama mo sa pananampalataya. Kasi sa isang kahoy, sa isang apoy, para tuloy-tuloy ang alab at init niyan, kailangan lagyan mo lagi ng gatong. Para hindi mamatay yung apoy. Ganun po yung ibig sabihin ng always abounding, yung masigasig. Amen? Nandun yung espiritu mo na handa ka lagi sa gawain ng Panginoon. Handa ka laging maglingkod sa Panginoon. Tuloy-tuloy lang. Be consistent. Hindi dapat tayo yung pag ginusto lang natin. Ay, punta ako sa church. Reminder, women's, ilan lang po yung dumating. Hindi ko sana isisingit. Be consistent po tayo sa gawain ng Panginoon. Women's, ilan lang po kami? 11. Ilan po tayo? Nasa 30 plus. Nakakalungkot minsan. Alam po ninyo, nalulungkot po ako pagka ganun. Kasi tayo po yung magpapalakasan. Amen? Kung ikaw ay humihina na yung init o alab mo o apoy, gagatungan ka namin. Amen? I-encourage ka namin. Pag-pray ka namin. Tulungan tayo. Yan po yung ibig sabihin ng always abounding. Sumagana pala tayo. Kung saan meron na tayo, lalo pa tayong sumagana sa biyaya ng ating Panginoon. Hindi lang yung apoy na meron ka ngayon. Ang apoy, kapag walang gumagatong dyan, mamamatayan. Yung baga, hanggang sa maging abo na lang. Baka minsan napapabayaan na natin yung ating panalangin. Talagang ang ating devotion, ang ating pagbabasa ng Bible. O kumusta po yung pagbabasa natin ng Bible? Isa yan, susi yan, isa yan sa makakatulong sa atin para lalo tayong umalab. Tsaka yung pakikipag-fellowship natin sa kapwa natin. Amen? Kaya, women, salamat po sa inyo. Amen? Alam ko naman po na ang isang nanay po talaga ay maraming responsibilidad sa bahay. At saka marami pong, mga nag-message naman po sila sa akin. Pero yun po, isa pong paalala yun, na tayo po ay lagi nating gampanan yung ating tungkulin po sa ating Diyos. Amen? Maging masigasig tayo sa paglilingkod sa Kanya. Ako nga, natutuwa kay Nanay Ason at the age of 60 plus, masigasig po siya. Pag naka-schedule si Brother Jonathan ng evangelism, kahit mainit, nandun po yun. Kaya nakita ko po yung kasigasigan ni Nanay, kahit sa edad niya, hindi nagpapatuloy siya sa paglilingkod at pagpapagamit sa kanyang buhay. Amen? Si Brother Bing talagang pag may gawain po ang mga men's dito sa church, kahit may nararamdaman po yan, nandito pa rin po yan. Yan po yung binibigay ko lang pong halimbawa. Kasi ang paglilingkod po sa ating Diyos, wala sa tanda, wala sa bata. Nasa iyo na lang yung desisyon kung maglilingkod ka at magpapagamit sa Kanya. Sabi natin, matanda na po kasi ako, sumasakit na po yung tuhod ko. Kaya nga ang Sinanay Ason, isa po yung patutuon niya, kahit masakit daw yung tuhod niya, tuloy lang ang paglilingkod niya sa Diyos. Itinataas ko po si Lord sa kanyang buhay.
At the age of 60, wala siyang maintenance. Praise the Lord. At handa pa rin niyang ipagamit yung buhay niya. Kaya sa mga kabataan, wag na ninyong hintayin na dumating ang inyong edad sa edad namin na may nararamdaman na. Pag alam ninyong bata pa kayo, ipagamit na ninyo yung buhay ninyo sa paglilingkod sa ating Diyos. Wala kayong talo pagka ang Diyos ang pinaglingkuran ninyo. Amen? Sige po, palakpakan po natin si Lord. Maraming organisasyon sa mundong ito, pero ang the best na sasamahan mong organisasyon ay yung mga anak ng Diyos. Sama-sama. Amen? Maraming mga organisasyon. Alam naman natin yan. Yan ang ng mundo. Yan yung sistema ng mundo. Pero ang the best pa rin na samahan ay ang samahan ng mga anak ng Diyos dito. Amen? Hallelujah! Hindi natin maipagpapalit yan. At alam natin, may kasiguraduhan tayo na yung ating pinaglilingkuran ay Diyos. Amen? Wala silang assurance. Naglilingkod lang sila dahil doon sa samahan nila na meron sila. Alam naman natin yung mga samahan na yan. Hindi ko na po, tayo po ay maano po sa oras. Kaya ayun po, always abounding. Huwag tayong maging tamad. Nandiyan na tayo. Huwag tayong maging tamad sa gawain ng Panginoon. Taas ang kamay ang mga tamad. Wala, buti. Masisipag pala ang mga taga-Glow Church. Amen. Palakpakan po ninyo ang mga sarili nyo. Amen. Walang tawad. Walang tamad dito. Hallelujah. Sabi po sa Romans 12:11, huwag maging tamad sa inyo. Sipag-sipagan natin. Amen. Mag-alab kayo sa Espiritu, maglingkod kayo sa Panginoon. Ibig sabihin, patuloy tayong mag-alab sa Espiritu po. Hindi natin kayang maglingkod sa Panginoon kapag tayo po ay nangihina, espiritual. Ang dami nating dahilan. Marami nating mga excuses. Ako'y pupunta sa ganun. Ibig sabihin, baka yung apoy mo ay nawawala na. Magpaningas ka muna. Amen? Magpaningas ka ng iyong pananampalataya para uminit ulit, umapoy ulit yan. Kaya dapat, ang paglilingkod din po, hindi seasonal. Pag ginusto mo lang, sabi na, pupunta ako sa church kasi nandun si di ba? Pupunta ako doon, ngayon kasi pupunta ako, ako kay Lord kasi may ganitong fellowship. Hindi seasonal po ang paglilingkod sa Panginoon. Dapat tuloy-tuloy. Kaya nga naglilingkod ka Rain or shine, tuloy ang lingkod sa Panginoon. May problema man o wala, tuloy pa rin ang paglilingkod sa Panginoon. Dapat hindi seasonal. Huwag nating hayaan. Kasi pag seasonal yan, pag ginusto lang natin, yun po ang nangyayari sa atin. Pagka ginusto lang natin, nagiging seasonal na sa sarili mo yung paglilingkod mo sa Kanya. Punta ka sa ganun, pupunta ako. Next week, hindi ka naman pupunta. Di ba? Huwag ganun po ang maging batayan natin sa paglilingkod po sa ating Diyos. Amen? Kaya dapat tuloy-tuloy po. Dapat consistent sa simula hanggang sa patapos ng iyong buhay, naglilingkod ka pa rin sa ating Diyos. Yun po, tulad ng apoy. Kaya huwag nating hayaan mamatay yung apoy na meron tayo. Maging masigasig tayo. Amen? Next po. Ayan. Assurance of reward. Sabi po dito sa Hebreo, may katiyakan daw na gantimpala tayo. Amen? Kasi nga, ang paglilingkod natin at ang pinaglilingkuran natin ay Diyos. Saan ba tayo naglilingkod? Sa tao o sa Diyos? Sa Diyos. Kasi pag ang tao ang pinaglingkuran natin, walang kasiguraduhan yan. Lahat yan mababaliwala. Tiway-tiway lang yan. Mamaya, mag-away pa kayo.
Pero ang ating pinaglilingkuran, may patutunguhan yung ating paglilingkod sa Kanya. Sabi nga dito, may kasiguraduhan na gantimpala tayong matatanggap mula sa Kanya. Amen? Sabi po dito sa Hebreo 6:10, hindi liko ang Diyos para sa kalimutan ang inyong magagawa. Medyo malalim po yung aking sandali po. Sabi po sa Hebreo 6:10 po. Sino pong mayroon dyan? Na maano po. 6:10. Sabi po dito, Amen. Amen. Hindi daw mababaliwala yung paglilingkod natin sa Kanya. Meron tayong great reward. Tinuro na sa atin last time ni Pastor, di ba? Yung nakaraang series natin, yung lahat ng mga ginagawa natin dito, hindi nababaliwala. May great reward na naghihintay sa atin. Amen? Kaya wag tayong lahat ng pagpapagal natin, may po yan, may value. Akala ninyo wala. Kaya, minsan yung paglilinis natin sa church, mahalaga po yan. Huwag mong isipin na tagalinis ka lang sa church. Huwag mong isipin na tagalinis ka lang ng CR. Huwag mong isipin na ito lang yung ministry ko. Ang lahat po niyan ay mahalaga po sa ating Diyos. May great reward po tayo dyan. Hindi porke po kami ay nina Pastor, nina Brother Jonathan, Sister Lynn, ay ginagamit dito sa unahan, ay mas mataas yung reward namin. Lahat po tayo makakatanggap ng reward basta tayo po ay nagpapatuloy sa paglilingkod sa Kanya. Huwag nating baliwalain po yung paglilingkod natin. Maliit man yan o malaki, mahalaga yan sa Panginoon. Amen? Huwag nating idadaw yung sarili mo. Say, tagadinis na ako sa church, buti pa sila nasa worship team. Ay, sumali ka rin sa worship team. O, diba? May promotion naman kay Lord, diba? Kausapin na lang niya Sister Princess. Kaya yun, huwag natin baliwalain po. May great reward po sa ating Diyos sa lahat ng mga ginagawa natin. Lahat ng mga pinagpaguran, lahat ng mga paghihirap at pinagpagala natin, may katumbas pong gantimpala sa Diyos. Sa Diyos, kasi sa tao tayo naglingkod, wala po yan. Mababaliwala po yan. Baliwala lang po. Kaya sa Diyos po tayo naglilingkod. Ang lahat ng ginagawa natin, sa buhay natin, lahat alam po ng Diyos yan. Hindi yan natatago sa Kanya. Ano man yung ginagawa natin, talaga pong hayag ng sa bawat isa sa atin, hayag yung ating ginagawa sa paglilingkod sa Kanya. Nakikita po niya yan. Amen? O, sino dito ang gusto na ng reward? O, magtuloy-tuloy ka. Amen? Tuloy-tuloy lang tayo. Sabihin mo, tuloy-tuloy lang. Huwag kang mawawala. Yung araw ng linggo pa nga, nawawala ka eh. Amen? Huwag kang mawawala. Paano ka makakatanggap ng reward kung wala ka lagi tuwing linggo? Amen. Hallelujah. Kaya yun po, talagang sa Diyos tayo magtiwala. Si Lord, siya yung nagbibigay sa atin ng lakas kung bakit natin nagagampanan at nagagawa yung paglilingkod para sa Kanya. Maging tayo, kailangan maging consistent tayo doon sa mga ginagawa natin. Hindi yung pagginusto lang natin. Tapos pagka tayo naman ay humingi kay Lord, gusto agad ibigay sa atin. Lord, gusto ko ng ganito. Kaya yun po, tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang po tayo kay Lord. Dito po mayroon pa akong sinulat na 7 paraan para maging consistent sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Ay, ito po, yawa. Yan. 7 ways to be consistent in serving the Lord. Sabi po dito. Una,
Una po, manatiling nakaugat sa salita ng Diyos. Kanina, pinag-usapan natin yung maging matatag ka, matibay ka sa pananampalataya mo, para ikaw ay tuloy-tuloy ang paglilingkod mo sa Diyos. Yung pangalawa ay, yung pangalawa po na inaral po natin, maging hindi tayo matitinag. Kahit may mga pagsubok sa buhay natin, hindi tayo natitinag, nananatili tayo doon sa pananampalataya at paglilingkod natin sa Diyos. Yung pangatlo po ay maging maalab tayo, yung always abounding. Tapos yung kanina ay mayroon po tayong gantimpalang matatanggap po sa Diyos. Ito po yung 7 ways po na inano ko po dito para tayo po ay tuloy-tuloy sa paglilingkod po sa Panginoon. Manatiling nakaugat, stay rooted in God's Word. Kung saan manatili tayong nakaugat sa salita ng Diyos. Amen? Nananatili po ba nakaugat tayo? O, tanong ko po sa inyo, saan ka nakakitang ugat na nasa labas? Nasa isang tanim o puno? Di po ba wala? At pagka ganun po ang ugat, sigurado pagbunot, yan? Talagang madali siyang mabunot pagka nasa labas. Kailangan pag sinabing ugat, be rooted ka. Stay rooted ka talaga. Kaya nga po sabi po sa dyan po, prayer is the, thank you, Brother Jomar. Sabi po dyan, consistent service begins with consistently listening to God through His Word. Kung gusto natin makapagtuloy o magtuloy-tuloy tayo na tayo'y lumalim po sa salita ng Diyos, at para tayo sa ating paglilingkod, manatili tayong nakaugat yung ating pananampalataya sa Diyos, kailangan rooted tayo. Saan? Sa salita ng Diyos, nakaugat tayo. Sabi nga sa Joshua, ang salita ng Diyos ay pagbulay-bulayan araw at gabi. Ay napapagbulayan po ba natin araw at gabi? O baka tuwing gabi lang? O baka tuwing devotion lang? Amen. Yun po, kailangan araw at gabi, stay rooted tayo in God's Word. Manatili tayong nakaugat. Amen? Dahil nga dyan, sinasabi po, magagawa natin na magtuloy-tuloy, at yan, nagsisimula po sa pakikinig natin ng kanyang salita. Di ba? Napapaano po tayo kung sa'yo nare-repress. Nare-repress po tayo. Yun po, ang salita po kasi ng Diyos, nakakapagbigay po sa atin ng direksyon ng ating buhay. Kung dati yung buhay mo'y magulo, ngayon, naging maayos na yung buhay mo. Ibig sabihin, nag-uugat ka na. Kasi napapaayos na yung buhay mo. May pagbabago na sa sarili mo. Kaya lagi tayong, gawin nating pundasyon po yun. Na magtuloy-tuloy po tayo. Lagi tayong nakaugat o manatiling malalim yung ugat natin. Dahil yan sa pagtatanim ng kanyang salita sa puso natin. Amen? Wag tayong hindi yung tipong, parang hindi tayo madaling manghina. Kapag dumating yung mga problema, malakas pa rin tayo. Amen? Kasi nga, maganda yung baon ng ugat natin. Malalim. Kaya stay rooted po in God's Word. Lagi tayong magbasa ng salita niya. Yan po yung sabi sa Joshua 1:8 at saka sa Awit 119 verse 105. Ang salita ng Diyos nagbibigay ng direksyon, gabay sa ating pamumuhay. Nakakapag-enlighten po ng ating isip, nakakapag-transform po ng buhay natin ang salita ng Diyos. Amen? Nakakapagbigay po ng kalakasan ang salita ng Diyos. Nakakapagbigay po ng pangako ang salita ng Diyos. Kung ikay pinangakuan ng kasal noon at hanggang ngayon ay hindi pa rin natutuloy, ay baka sa sunod makasal ka na. Amen? Hugot lang po yun. Amen. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon. Be rooted. Sabi po, sabi din po doon sa, sa Colossians, kailangan mag-ugat talaga tayo. Baka tayo basa naman ng basa, hindi naman tayo nag-uugat. Kaya pag binunot, wala na. Patay na agad. Amen?
Yun po, isa pa yun, manatiling nakaugat sa salita ng Diyos. Ano po, 7 ways para tayo po'y manatili at tuloy-tuloy po tayo sa paglilingkod po sa Panginoon. Pangalawa po, maging tapat sa panalangin. Sa ano po? Ito po, be faithful in prayer. Prayer is the breath of life in service. We cannot endure without continuous communication with God. Amen? Ang salita daw po ng Panginoon, yung panalangin po natin, ay isa po yan sa parang hininga ng buhay natin. Kasi nga, yan po yung paraan ng pakikipag-ugnayan natin at pakikipagkomunikasyon natin sa Diyos. Tanong ko po, okay po ba yung prayer life ninyo? Isa po kasing paraan yan para tayo tuloy-tuloy sa ating paglilingkod sa Kanya. Tapat po ba yung ating panalangin? No? Sabi diyan, kailangan tapat tayo sa pananalangin. Nagiging tapat po ba tayo sa pananalangin natin? Hindi yung pag may sakit lang tayo, doon lang tayo nananalangin. Pag may hingin lang tayo, doon lang tayo nananalangin. Dapat araw-araw tayong nananalangin. Tignan mo si Daniel, di po ba? 3 times a day siyang nananalangin. Umaga, tanghali, at gabi. Ganun po siya manalangin si Daniel. Kaya maging ano po tayo, consistent po tayo sa prayer life natin. Be consistent para tayo po ay tuloy-tuloy din po ang ating paglilingkod sa Kanya. Amen po. Yun po, ang panalangin daw, sabi po dyan, ay isang breath of life. Hindi tayo makapagpatuloy, hindi tayo tuloy-tuloy sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos kung hindi tayo nananalangin. Kaya dapat, kailangan tuloy-tuloy. Amen? Pangatlo po, sabi po dito, rely on the Holy Spirit. Sabi po dyan, consistency is not by willpower, but by Spirit power. Amen? Kailangan daw mag-rely tayo lagi sa Holy Spirit. Hindi yung sa sarili natin tayo nagre-rely na. On my own will na tayo nasusunod. Hindi na yung kaparaanan ng banal na Espiritu ang nasusunod sa buhay natin. Amen? Kaya dapat maging consistent tayo sa sarili natin. Hindi tayo magiging consistent sa sarili nating lakas without the Holy Spirit. Siya lang yung nakakapagturo sa atin kung bakit tayo nakakapanalangin. Amen? Siya po yung nagtuturo sa atin kung bakit nauunawaan nating basahin ang salita ng Diyos. Kaya dapat sa Kanya rin po tayo umasa. Ang banal na Espiritu Santo, nasa sa atin na. Amen? Sabi nga ni Sister Lynn, the Holy Spirit ay resident teacher niya. Amen? Dapat ganun po, huwag tayong mag-rely lagi sa sarili natin, huwag tayong umasa. Kasi pag tayo ang aasahan natin, yung sarili natin, bibigay tayo. Ay, mamaya na lang ako magpe-pray. Di ba? Tatama rin na tayo, mamaya na lang ako magbabasa ng Bible, mamaya na lang ako magdi-devotion, gagawin ko muna ito. Kaya kailangan lagi tayo sa Holy Spirit umasa. Kung ano yung sinasabi na niya sa inyo. Amen? Kaya minsan parang nababaliwala natin. Kaya, di ba sabi niya sa salita ng Diyos, do not grave the Holy Spirit. Huwag natin bigyan ng pigati ang banal na Espiritu Santo. Kasi nga, nananahan siya sa buhay natin. Kapatian ninyo, kapag hindi agad kayo nakakapag-pray, sa buong maghapon, ano ang nararamdaman ninyo? Mait ang ulo. Paano? Naniningil na yung yung landing. Kaya mait ang ulo. Diba? Kaya minsan, Lord, Holy Spirit, tulungan mo ako. May bayarin po ako ngayon. Tulungan mo po ako. Baka may solusyon na mag-ibigay sa inyo ang Holy Spirit. O, diba? Kaya kailangan doon tayo magtiwala. Doon tayo umasa. Para tayo ay tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon. Amen? Huwag natin baliwalain. Huwag natin i-neglect ang Holy Spirit. Consistency is not by willpower. Yung sa ating
Yung ating nang nasusunod minsan, yung kalooban ng minsan natin. Kailangan daw magdepende tayo sa banal na Espiritu Santo, sa kanyang gagawin sa buhay mo. Next po. Stay committed despite challenges. Sabi po dito, true faithfulness is measured by perseverance even when it is difficult. Totoo po yan. Talagang Sabi po dito, ang tunay daw na katapatan misa na susukat sa pagpapatunay, kahit may mga challenges sa buhay na dumarating sa atin, talagang nasusukat yung ating katapatan. Amen? Kaya, lagi tayong committed kay Lord. Stay committed po tayo. Bakit po? Kasi ang paglilingkod po kasi kay Lord, talagang hindi madali. Hindi po talaga madali. Na parang bara-bara lang, pag ginusto mo lang, okay, go the flow, okay, may pupuntahan kami. Parang hindi ka seryoso sa ginagawa mo. Parang nakikiayon ka lamang. Amen? Dapat maging seryoso tayo sa paglilingkod natin sa Diyos. Sino ba yung pinaglilingkuran natin? Amen? Seryosohin natin ang maglingkod sa Kanya. Huwag yung bara-bara lang. Pagka naisip lang natin, sige. Diba? Kaya yun po, kung sana huwag nating hayaan na magiging walang kabuluhan yung ginagawa natin. Kaya dapat may kabuluhan. Lord, ginagawa ko ito para sa iyo. Despite sa mga challenges na naranasan ko, magpapatuloy ako sa paglilingkod sa iyo. Kahit may pagsubok, kahit anong gawin po nila sa akin, Lord, Lord, ikaw pa rin yung paglilingkuran ko. Maging consistent po tayo doon. Maging tapat po tayo. Alam po niyo, huwag nating hayaan na, ang dami ko naman ang ginawa sa church eh. Ako naman naglinis ng CR, ako naman naglinis doon sa nagmap nung Sila naman walang ginagawa eh. O sino po yung sa atin minsan nakakapag-isip ng ganyan? Magpasalamat po tayo kasi nga, yung tao na yun, andun yung puso niya na talagang handang maglingkod. Kailangan wala tayong pagrereklamo. Amen? Hindi tayo kailangan magreklamo pagdating sa paglilingkod. Huwag nating tingnan yung kahinaan ng iba. Kung ikaw yung may kakayahan na mag-ayos noon, ikaw na lang mag-ayos. Huwag mo nang tingnan. Baka naman, maglilinis ako, malapit na dumating si pastor, ganitong oras yung magdarating. Parang naano ka sa papuri ng tao. Ang sipag mo naman. Diba? Huwag dapat tayong ganun. Sino ba yung pinaglilingkuran natin? Ang Diyos o ang tao? Huwag tayo puro pasikat. Kailangan tayo maging tapat sa paglilingkod sa Kanya. Amen? Maging tapat tayo. Sige po, palakpakan po natin si Lord. May nakakakita man sa iyo, wala. Si Lord ang nakakaalam. Kung ano yung ginagawa mo. Kahit anong problema yung ginagawa mo, talagang nagpapatuloy ka pa rin kay Lord. Amen po. Next po, number 5. Sabi po dito, 5, serve with right motive. Yan. Diyan tayo nadadali minsan. Amen. Maglingkod daw ng may tamang motibo. Hindi yung naglilingkod lang tayo dahil gusto natin ng papuri ng tao. Hindi lang tayo naglilingkod dahil gusto natin agad ay ma-promote. Hindi dahil tayo naglilingkod dahil kung sa ano po ay ikaw na yung maitaas sa buhay mo. Hindi na si Lord. Kailangan maglingkod tayo ng may tamang motibo. Sabi po sa Colossians, sabi po dyan, sabi po muna dito, the right motives gives the right direction in our service. Tama po yun. Kapag tama yung motibo natin sa paglilingkod, nagkakaroon tayo ng tamang direction din. Amen? Lahat inaayos ng Lord sa buhay natin.
Pag tayo may tamang motibo sa paglilingkod. Lord, ginagawa ko ito hindi para sa kanila. Lord, ginagawa ko ito, Lord, para sa iyo. Minsan, Lord, talagang wala akong kakayanan, Lord, ng ganito. Pero, Lord, by your grace, Lord, magagawa ko ito, Lord. I can do all things. Amen? Hallelujah. Lord, talagang ito, nagagawa ko lang ito para sa iyo, Panginoon. Hindi talaga natin kaya pong maglingkod ng sarili lang natin. Amen? Kaya maglingkod tayo na may tamang motibo. Yung mga maling motibo kasi, yan po yung nagdadala sa atin minsan na madidiscourage tayo, nagrereklamo tayo, napapansin natin yung kamalian ng ibang tao. Amen? So, bakit naman si pastor naman, yun lang yung pinurik niya. Siya naman yung sinabihan na ang sipag-sipag. Imantala ako yung nagpakahirap sa paglinis ng CR. Hindi man lang ako inano ni pastor na appreciate. Huwag tayo mabuhay sa appreciation ng tao. Amen? Sa Diyos tayo naglilingkod. Kaya kailangan tama yung motibo natin. Ba't tayo ba naglilingkod? Dahil gusto mo rin na, ay, maglilingkod ako, Lord. Ito gagawin ko para time welcome, Lord. Nandiyan na rin ako sa unahan. Wala nang problemang mag-desire ka ng ganyan. Pero ayusin mo muna yung motibo mo para ikaw mapapunta rin dito. Amen? Hindi lahat kami po dito ay ganyan ang naging motibo. Maging maayos po yung motibo natin. Lahat naman po tayo, talagang kahit si pastor po, kahit pastor po yung pagka may gawain po dito sa church, tumutulong po yung sa men's. Part po na yung paglilingkod natin yun, na inaayos yung church natin, inaayos lahat dito. Part po ng ministry natin ng paglilingkod sa Kanya. Kaya dapat tama lagi yung motibo natin. Huwag nating punayin yung iba kung ikaw lang yung gumagawa. At sino ba yung, ba't mo ba ginagawa yan? At ikaw na may nagrereklamo. Sino ba yung pinaglilingkuran mo? Ba't mo ginagawa ito? Di ba, ang Diyos ang mapapuriya sa buhay mo. Ang Diyos ang maitaas kung bakit mo ginagawa yan. Hindi naman si pastor ang itataas mo dyan eh. Amen? Kaya dapat ganun ang natin. Dapat ganun po yung ating mararamdaman lagi. I-check lagi natin yung motibo natin kung bakit ginagawa natin yung isang bagay sa paglilingkod natin sa Diyos. Walang ibang maitataas sa tao, kundi ang tunay na maitataas sa ating mga ginagawa araw-araw ay walang iba, kundi ang ating Diyos na dakila nang nagbigay buhay sa atin. Amen? Yun po. Amen. Salamat po sa iyo, Lord. Kaya abang tayo nga naglilingkod, pag tama yung motibo natin, ang saya natin, di ba? Parang ayaw nating tumigil. Pagka talagang desire mong magluto, talagang kahit wala ka nang iluluto, parang gusto mo pa rin magluto. O, di ba, Brother Ike? Si Brother Ike, totoo po yun. Pag yan talaga yung desire mong magluto, parang naghahanap ka ulit ng lulutuin, ay wala ka naman pambili. May ganun tayo, di ba? Pag ikaw naman ay yung desire mong maglinis ng bahay, kahit wala na, naayos mo na ang lahat, parang magkakalat ka na naman, para may maayos ka na naman. Kasi desire nating maglingkod sa Panginoon. Amen? Kasi masaya tayo na inaayos natin yung bahay, masaya tayo na nagluluto tayo. Dapat ganun din po sa paglilingkod natin kay Lord. Maayos yung puso natin, maayos yung motibo natin. Desire natin na maglingkod kay Lord, kaya tayo nagiging masaya. Amen? Kahit mahirap, may nakakakita man wala, masaya pa rin tayong naglilingkod sa Kanya. Amen? Tamang motibo, yun po ang nakakapagbigay sa atin ng direksyon sa paglilingkod. At sabi nga, ito po, 6. Malapit na po tayo. 6, fellowship and accountability. Yan, number 6 na po yan. Through fellowship and accountability, we are strengthened not to quit. Oh, yan na po. Medyo, sabi po dito, yung pakikipag-isa natin at yung pananagutan natin. Amen? Yung pakikipag-fellowship, yung may accountability tayo. Bilang mga anak ng Diyos, may accountability ka. Hindi lang sa church, sa gawain ng Panginoon, maging sa kasama mo dito. Amen? Dumarating yung time sa kasama mo, yan po ay nanghihina.
Accountability mo, pananagutan mo. Mayroon kang malasakit dapat sa Kanya. Sa pamagitan, kaya minsan nalilip up natin yung isang tao, yung isang kapatiran natin kapag nadadown siya. Accountability, may pananagutan tayo. Dapat walang Kristiyanong nag-iisa. Dapat may kasama lagi. Amen? Sino dito sa atin nakaranas na pupunta ka lang dito sa simbahan, ayaw mo silang kausapin, nakatahimik ka lang. Kahit nilalapitan ka na, parang ayaw mo pa rin silang kausapin. Parang ang hirap po yata na ikay nag-iisa. Amen? Kaya yun po yung kailangan may nagpapaalala sa atin. Paalalahanan tayo. Amen? Paalalahanan tayo, baka yung kapatid natin na yun, nadadaw na siya, kailangan kanya, kailangan yung prayer mo, kailangan yung encouragement mo. Accountability po natin sila. Kailangan, isa rin po yun sa paraan na magtuloy-tuloy yung tao na yun. Amen? Baka siya parang dumating na sa point niya na ayaw na niyang magpatuloy sa paglilingkod, ay baka ikaw yung gagamitin ni Lord para magpatuloy siya. Amen? Yung pakikipag-fellowship natin sa Kanya. Nakakatulong po yun. Minsan talagang may mga pagtutuwid sa buhay natin. Talagang kailangan tayuan lang natin yung pananampalataya na meron tayo. Yun po ay nakakapagbigay din ng kalakasan sa ating buhay espiritual. Yung mabati ka lamang minsan, matchat ka man lang ni pastor, o sister, ba't hindi ka po nagsiba? Lumalakas bigla yung yung adrenaline, tumataas, uy, si pastor, nangumusta sa akin. Diba? Parang alam mo yung may kagalakan agad sa puso mo, hindi ka lang nakapagsimba nung linggo, pero inano ka agad ni pastor, chinat ka na agad niya. Kahit sino, wag na niyo hintay na si pastor ang mangumusta sa inyo. Kung saan may mga kapatiran tayong nangungumusta, hindi man natin sila alam kung sino sila, si Lord na yung nakakaalam. Pero yun, nakakatulong sa atin yun. Nakakatulong sa atin para tayo magpatuloy sa paglilingkod sa ating Diyos. Amen? Yun po yun. Sabi po dito, meron pong sa Hebreo, hindi ko po, sa 10:24-25, isa po ito sa nakakatulong. Sabi nga po dito, ito po, sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal. Amen? Sa bawat paggawa ng mabuti, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Lalo na ngayong nakikita nating malapit ng ang araw ng Panginoon. Yun po yun, yung fellowship and accountability. Sa pamamagitan ng pakikipagkaisa o pag-fellowship, yung pananagutan natin sa kapwa natin, kapag sila dumarating yung kanilang nadadown sila, na parang ayaw na nilang magpatuloy, parang bumibigay na sila sa paglilingkod, tayo yung accountability na sila ay makapagpatuloy ulit. Amen? Number 6 po yun. Number 7, keep your eyes on the eternal reward. Sabi po dyan, eternal reward gives us everlasting motivation. Yan. Ano ba kung bakit ba tayo nakakapagpatuloy at tuloy-tuloy tayo naglilingkod sa Diyos? Ano ba yung motivation natin? Amen? Ito natin ang paningin natin sa mga walang hanggang pagpapala ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sabi po sa 2 Timothy, mabasahin ko po. Sino po yung 2 Timothy? Baka may gusto pong 2 Timothy 4, verse 7 hanggang 8. Sabi po dito, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko na ang dapat kong takbuhin at natili akong tapat sa pananampalataya. Kaya naghihintay sa akin ang koronang gantimpala sa mga namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang siyang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. Sa lahat daw po, hindi sinabi ni Apostol Paul na hindi lang daw sa kanya, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. Meron tayong reward. Minsan, tila parang
ano ba itong ginagawa ko? Parang wala tayong kasigurandohan na minsan kasi ano bang mapapala ko dito pagka ginawa ko ito. Yun yung sa pananaw ng mundo. Ano bang mapapala ko dito kung ito'y gagawin ko? Ay naku, wag na lang kaya. May mga ganyan tayong kaisipan. Pero itong ginagawa natin para sa Diyos, may pagpapala dito. Kung saan ay may reward tayong mapapala talaga dito. Yung paglilingkod natin sa Diyos. Kasi tinitiyak talaga ng Diyos na ang bawat pinagpagala natin ay may kaakibat na pagpapala at gantimpala na nagmumula sa Kanya. Amen? Dito pala, nung tayo sa lupa, may reward na tayong natanggap. Ano yung reward na tatanggap ninyo? Nang tayo po ay naging born again. Wala. Ang reward na natanggap po natin, ang Panginoong Hesus. Amen? Kaya nga tayo nakakapagpatuloy sa paglilingkod dahil sa reward na natanggap natin, nakilala natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Pero dumating yung times na tayo ay uuwi na sa Kanya, may pagpapala pa tayong matatanggap. Eternal reward nga. Amen? Biyaya ng pangwalang hanggan. Naituro na rin sa atin yung great rewards about sa mga rewards na tinapik ni Pastor about sa mga corona. Sabi ko kay Gwen, okay lang na ako'y maligpas at least. Nakapasok ako sa pintuan ng langit at kung sumabit man yung damit ko sa pintuan pagsara, okay, nakapasok naman ako. Yun po yung naging pananaw ko, nasabi ko, okay lang na walang reward, okay lang na walang corona. Pero yun nga, nung tinapik po ni Pastor, nag-iba yung pananaw ko, hindi naman aya ni Lord na wala kang reward. Kaya ka nga naglilingkod Kaya ka nga nagpapagod, naghihirap ka para sa Kanya. Amen? Ang lahat ng mga pinagpagalan natin, may kaukulang kabayaran. Amen? At yung kabayaran na yun ay pang-eternal. May buhay na walang hanggang ka na, mayroon ka pang pagpapalang matatanggap muna sa Kanya. Yan po yung eternal reward na sinasabi po dito. Walang hanggang gantimpala yung ibibigay sa atin ng Diyos. O, sino yung may gusto na ng reward sa langit? Amen. Hallelujah. Parang ayaw naman ninyo. Baka hinihintay ninyo, sige, mauna na kayo. Baka yun ang hinihintay ninyo. Hindi naman. Pagpapala talaga, dapat lagi tayong alistong, amen, Lord. Di ba, pag sinabi, sino ang pagpapala? Minsan, hindi pa tapos yung pastor, ay, amen po, amen. Sino yung pagpapala? Kaya lang, nasa langit pa yung pagpapala mo. Gusto mo nang makuha. Di ba? Siyempre, lahat naman yan ay may mga, may panapanahon. Amen. Panapanahon daw. Kung sino ang mauna, ay di, amen. Hallelujah. Yun po, dapat, itong mga ito, gagawin natin ito para tayo ay tuloy-tuloy na nakakapaglingkod sa ating Diyos. Di po ba? Tayo ay maging consistent. Kapag tayo consistent sa paglilingkod, masaya hindi? Masaya. Masaya tayong naglilingkod sa Diyos. Amen. At talagang, sino ba yung pinaglilingkuran ninyo? Kung bakit tayo ba't natin ginagawa ito? Ang Panginoong Hesus. Siya yung naging dahilan kung bakit tayo nagpapatuloy sa paglilingkod sa Kanya. Siya din ang dahilan kung bakit niya tayo tinawag. Siya din ang naging dahilan kung bakit tayo may pananampalataya sa Kanya. At siya din ang naging dahilan kung bakit tayo naglilingkod sa Kanya. Amen? Sabi nga po, dito na po ako magwawakas. Sabi po dito, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Si Jesus noon, kahit kailan, hindi nagbago sa iyo. Si Jesus pa rin ngayon, hindi pa rin siya nagbabago sa iyo. At si Jesus pa rin sa inaharap, hindi pa rin siya magbabago sa iyo. Hindi nagbago ang ating Panginoong Hesus sa atin. Pero tayo, nagbabago minsan yung ating paglilingkod sa Kanya. Hindi tayo nagiging consistent sa ginagawa natin para sa Kanya. Amen? Huwag nating hayaan na dumating tayo sa point na tayo ay bumigay, umawala sa Panginoon. Doon po sa mga sinabi ko kanina, yung 7 ways
para maging consistent tayo sa paglilingkod ng Panginoon. Yun yung magiging key natin. Lord, ito yung gagawin ko. Amen? Para sa iyo gagawin ko ito. Dahil kahit kailan, ikay hindi nagbago ng pag-ibig mo para sa akin. Kaya nga sabi ko, uulitin ko, babalikan ko yung sinabi ko kanina, na naparito ang anak ng Diyos, hindi para siya'y paglingkuran. Naparito ang anak ng Diyos upang siya'y magpaglingkuran niya tayo. Kaya ano pa yung hinihintay mo? Kailan ka pa maglilingkod para sa Kanya kapag huli na ang lahat? Ito yung oras, ito yung tamang panahon na maglingkod ka na sa Kanya. Amen? Yung hinihingi lang ng Diyos sa iyo, yung isang bagay lang yung sarili mo, ibigay mo naman sa Panginoon. Amen? Ibigay mo naman yung oras na yung para sa Kanya. Minsan hindi pa natin naiibigay kasi nga masyado tayong busy. Pero sa pagkakataong ito, i-motivate natin yung sarili natin. Lord, nagagampanan ko po ba yung paglilingkod ko para sa iyo? Ikaw naging tapat para sa akin. Lahat binigay mo para sa akin. Maging ang buhay mo, Panginoong Hesus, ibinigay mo para sa akin. Pinalaya mo ako sa kasalanan. Pinagaling mo ako sa karamdaman. Tunay nga, Panginoon, na tapat ka, hindi ka nagbabago. Alam po niyo, ang paglilingkod ng tao, nagbabago yan. Ngayon, tuloy-tuloy yan. Pero wag nating hintayin na hindi makapagpatuloy ang isa sa atin. Kailangan tuloy-tuloy tayo. Amen? Kailangan be consistent with your service. Ang Diyos ang ating pinaglilingkuran, hindi ang tao. Amen? Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Sa Diyos po ang papuri at tinaniyaan ko po ang bawat isa na tumayo at awitin po natin yung mga inawit po kanina. At i-check po natin yung ating sarili. Lord, tunay nga Panginoon na yung paglilingkod ko po ba sa iyo ay nagagampanan ko. Kung hindi pa natin nagagampanan yung nagagawa, hayaan mo kausapin ka ni Lord sa oras na ito. Ibigay mo sa Kanya yung buhay mo para siya yung maparangalan. Ano man yung mga ginagawa mo, alam ni Lord kung ano yung desire ng puso mo. Kaya Lord, purihin ka Panginoon. Salamat Lord dahil sa iyong salita, magiging matatag kami Panginoon sa aming pananampalataya na aming natanggap mula sa aming Panginoong Hesus. Hindi kami matitinag, Panginoon, sa aming paglilingkod. Anumang mga problema, bagyo o lindol ang dumating sa aming buhay, spiritual, mananatili kami, Lord, na nakatayo para sa iyo. At lahat ng aming mga ginagawa, lahat ng aming pinagpaguran, Panginoon, hindi kami, Lord, yung tipong magrereklamo, Panginoon. Kundi, Lord, patuloy mo kaming bigyan, Lord, ng katatagan, kalakasan, kagalakan, Lord, na nagmumula sa iyo upang lubos pa po naming magampanan, Lord, yung aming paglilingkod para sa iyo. Ikaw ang tumawag sa aming Panginoon. Kaya kami, Lord, ay susunod para sa iyo. Lord, may mga bagay ka, Panginoon, sa amin na inilaan, mga biyaya at pagpapala na nagmumula sa iyo. Kaya wala kaming karapatan, Panginoon, na magreklamo kung kami napapagod. Wala kaming karapatan magreklamo kung kami, Panginoon, minsan ay nawawala ng gana. Dahil kahit kailan, Panginoon, hindi ka, Lord, nagreklamo na ibigay mo ang iyong buhay para sa amin. Kahit sa oras na ito, Lord, patuloy namin sinisiyasat ang aming puso kung tama ba, Lord, ang aming motibo sa paglilingkod para sa iyo. Salamat sa iyong makapangyarihan salita, Panginoon, sa oras na ito. Patuloy ka namin pupurihin, patuloy ka namin itataas sa aming mga buhay. Salamat, Lord, dahil patuloy mong ipinapaunawa sa amin yung kahalagahan ng paglilingkod para sa iyo.
na sumunod kami, Panginoon, ayon sa iyong kalooban, hindi ayon sa aming sarili, kundi sa iyo lang po, Panginoon. Salamat muli, Lord, sa umagang ito. Patuloy, Lord, na ang mga kapatiran namin na narito, patuloy mo silang palakasin. May mga pinagdadaanan man sila, Panginoon, physical. Lord, ang kagalingan, patuloy mo pong ipagkakalob sa kanila. May pinagdadaanan man sila, Panginoon, relational, Panginoon. Ikaw, Lord, ang mag-ayos sa kanilang mga buhay, Panginoon. Ang relasyon mo, Panginoon, ay ang patuloy, Lord, na mahayag sa kanilang mga buhay upang ang kanilang relasyon sa isa't isa ay maiayos din, Panginoon. Lord, kung meron mang, Panginoon, sa amin na nakakaranas, Lord, ng mga kapaguran, Lord, alisin mo yung mga kapaguran na yun. Kapaguran sa trabaho, kapaguran sa pag-aalaga ng mga anak. Lord, ikaw ang tunay naming sandigan, ikaw ang aming tunay na kalakasan, ikaw ang aming tunay na katatagang Panginoon. Dahil ikaw, Lord, ang aming Diyos na dakila na nagbibigay ng tunay na kagalakan na nagmumula sa iyo. Kung bakit kami, Lord, nakakapagpatuloy sa paglilingkod sa iyo. Ikaw ang tumawag sa aming lahat, Panginoon. Kahit sa oras na ito, Lord, at sa umagang ito, sa aming pansamantalang paghihiwalay, Panginoon. Sige po, itaas po ang ating mga kamay. Lord, sa oras na ito, nakataas ang aming mga kamay. Basbasa mo ang bawat isa sa aming pansamantalang paghihiwalay, pag-uwi. Ingatan mo sila, Panginoon. Baon-baon nila, Panginoon, ang kalakasang espiritual. Baon-baon nila, Panginoon, yung salita mo, Lord, na makapangyarihan na natanim sa aming mga puso sa umagang ito. Salamat muli sa mga kapatiran namin na naririto. Patuloy mo silang pagpalain, ang kanilang mga trabaho, ang kanilang mga ikinabubuhay, Panginoon, ang bawat pamilya nila, Panginoon. Ingatan mo rin sila, Panginoon. Lord, sa oras na ito, pagbuklurin mo kami, Panginoon, ng iyong pag-ibig. Silyaduhan mo kami, Lord, ng iyong banal na Espiritu Santo. At sa darating na linggo muli o mga gawain, Lord, ay sama-sama muli kami, Panginoon, na pupunta at para maglingkod at susunod sa iyo. Salamat muli, Ama, sa umagang ito. Sa iyo namin, Lord, ibinabalik ang mayamang papuri, pagsamba at pagdakila. Salamat sa iyong presensya, ang banal na Espiritu Santo mo, Lord, na siyang patuloy na kumilos sa aming kalagitnaan, sa aming mga buhay. Ikaw ang nahayag, ang iyong kadakilaan, Panginoon. Walang ibang may tataas sa aming mga buhay sa buong isang linggo, Panginoon. Lord, ingatan mo ang aming mga pamilya, Panginoon, saan man sila, Lord, naroroon. At dalangin namin, time welcome, makakasama din namin sila, Panginoon, na maglilingkod sa iyo. Amang banal, dakila ka sa lahat, Panginoon. Wala kaming mahihiling pa at wala kaming masasabi pa, Panginoon, kundi salamat, Lord. Salamat sa walang hanggang biyaya mo na ipinagkaloob mo sa amin sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Panginoong Hesus, salamat, Lord, sa iyong buhay, sa iyong ginawa, sa iyong tinapos sa krus ng Kalbaryo. At sa oras na ito, patuloy, Lord, na kami nagagalak at patuloy kaming magpapatuloy, Lord, sa paglilingkod para sa iyo. At salamat din dahil ikaw ang aming Diyos na nagbibigay kalakasan sa bawat isa. Ito, Panginoon, aming dalangin na may pasasalamat sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Sige po, purihin ang Diyos sa umagang ito at tayo po ay magtatapos na. At sa ating victory song, pwede bang sabihin natin sa katabi natin, mahal na mahal kita sa Panginoon. At habang inaawit natin to, pwede bang kamayan natin ang ating mga kapatid? Hallelujah! Ikutin natin yung ikutin natin mga kapatid natin, sabihin natin,